Kwentong Bayan. Mabisang pangontra sa aswang. Pinaniniwalaan na ang tanso ang isa sa pinakamabisang pangontra. Paano pa kaya kapag ginamit na to bilang bala? Yan ang aalamin natin sa kwento ngayong araw. Shoutout pala kay Marco at sa mga kasama niyang mananahi. Always nakasupport sa channel ang sabi nila. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel Marco, pati na rin sa mga kasamahan mong mananahi. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Bukidnon. Nang mga panong ito, kasalukuyang nakadestino si Rodel sa probinsya ng Bukidnon. 3 taon pa lang sa serbisyo bilang pulis. Ngunit marami na itong natanggap na parangal. Inilipat ito sa Bukidnon dahil sa nabuwag dito ang pinakamalaking sindikato sa kanilang probinsya. Ngunit dahil sa destinong iyon, tuluyang nagbago ang pananaw ng binata sa mundong ginagalawan. Unang kasong nahawakan ng binata, ang pagkawala ng mga bata sa lugar. Hindi lang sa iisang bayan, kundi maging sa buong probinsya. Ilang buwan nang nangyayari to eh. Maging ang mga operatiba ng NBI, hindi alam kung ano yung dahilan ng pagkawala ng mga bata. Ito ang ilang testimonya ng mga testigo. Wika ng hepe. Kinausap nito si Rodel tungkol sa kaso. Ako na po ang bahala, hepe. Nga po pala, may makakasama po ba ako sa operasyon? Tanong ni Rodel. Naku, yan nga din yung problema namin, Sargento eh. Kulang sa tao ngayon ng presinto, kaya mukhang lalakad ka ng mag-isa. Tugon ng hepe. Wala naman pong problema. Mas mabuti nga po na mag-isa akong lumakad para makakilos ako ng maayos. Wika ng binata. Pinag-aralan nito ang mga testimonya. Napansin nitong walang mga naiwang bakas ang mga salarin. Ngunit sa bandang huli ng dokumento, may mga larawan ng bangkay ng mga bata. Wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Isa-isa nitong pinuntahan ng tahanan ng mga batang nasa listahan. Ngunit maging ang mga magulang ng mga ito, walang alam sa kung papaanong nawala ang kanilang mga anak. Naging palaisipan kay Rodel ang insidente. At kahit batikang pulis na ito, hindi niya alam kung saan magsisimula sa paglutas ng kaso. Kamusta naman ang investigasyon? Mukhang malaki ang problema. Bakit kasi ayaw mo pa akong tumulog? Wika ng tiyuhin ni Rodel. Isa itong albularyo. Kilalang manggagamot sa lugar. Ngunit hindi naniniwala ang binata sa ganitong mga bagay. Tiyo Gabo, alam niyo naman na hindi kami pwedeng humingi ng tulong sa mga sibilyan. Dahil sa oras na may mangyaring masama, kargo namin kayo. At isa pa, alam niyo naman na hindi ako naniniwala sa mga albularyo, di ba? Pasensya na po, Tiyo ha. Hindi naman sa minamalit ko kayo. Pero pakiusap, huwag na lang po kayo makisali. Tugon ng binata. Nagkipit balikat lang si Mang Gabo. Agad itong pumunta ng kusina upang magtimpla ng kape. Alam nitong hindi naniniwala ang binata sa kanyang mga ginagawa, kaya hindi na ito namilit pa. Kinabukasan habang nasa presinto, nakatanggap ng ulat ang binata tungkol sa isa na namang kaso ng pagkawala ng bata. Sa pagkakataong ito, may nakasaksi sa pangyayari.
Dali-dali itong pinuntahan ni Rodel at kinausap. Ayon sa nakasaksi, isang matandang babae ang huling kasama ng bata. Walang nakakakilala kung sino ang matandang iyon. Nagtanong-tanong na din ang mga kaanak tungkol sa matanda. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nakakakilala. Ngayon lang po namin nakita yung babaeng yun dito, sir. Hindi po namin alam kung saan siya nakatira. Wika ng saksi. Ngunit nagawa nitong ituro kung saang direksyong nagtungo ang matanda matapos tangayin ng paslit. Dali-dali itong pinunta ni Rodel. Ngunit nang dumating ito sa lugar, tumambad sa binata ang isang bakanteng palayan. Wala ni isang bahay doon, maliban sa isang abandonadong balon. Nag-ikot pa sa paligid ng binata sa pag-asang makakahanap ng palatandaan. Ngunit sadyang walang naiwang bakas ang sinabing salarin. Matapos magsiyasat sa lugar, nagpa siya ang binatang umuwi at saktong nakasalubong nito ang tiyuhin. Saan po kayo pupunta, Tiyo Gabo? Gabi na. Tanong ni Rodel. Kasi may nakiusap sa akin na magpahula. Nawawala daw ang kanilang anak, kaya pupuntahan ko muna. Tugon ni Mang Gabo. At sa hindi malamang dahilan, biglang nagka-interes si Rodel na sumama. Wala naman akong gagawin sa bahay. Pwede ba ako manood sa gagawin mo, Tiyo? Tanong ni Rodel. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga hula at sa mga gawain ko? Tas ngayon bigla kang sasama. Napakamot na lang ng ulo ang binata at muling nagsalita. Wala naman po sigurong mawawala kung susubukan, di ba? Tumangulang si Mang Gabo. Kagad nagpatuloy sa paglalakad. Nakasunod lang si Rodel. Laking gulat nito dahil papunta sila sa tahanan ng nakausap ng binata. Teka lang po, Tiyo. Bahay po to nang nag-report sa amin na nawawala yung anak niya. Lumapit din pala siya sa'yo? Tanong ni Rodel. Oo, Rodel. Humingi ng tulong ang mga mag-anak, kaya pupuntahan ko. Halika na, pumasok na tayo. Pagpasok sa tahanan, laking gulat ng mag-anak dahil muli nilang nakita si Rodel. Ama Sarento, nandito na pala kayo. Sinamahan niyo po ba si Mang Gabo? Tanong ng padre de pamilya na itago na lang natin sa pangalang Mang Tiboy. Opo, Mang Tiboy. Sinamahan ko po ang tiyuhin ko. Gusto ko makita yung gagawin niya eh. Hindi ko po kasi alam na dito pala ang punta niya. Tugon ni Rodel. Ilang sandali pa ay nagsimula na si Mang Gabo. Hiningi nito ang huling damit na suot ng bata at inilagay sa isang plangganang tubig. Nagsindi ito ng 2 itim na kandila, insenso, sabay usal na mga dasal. Ilang minutong nakalipas ay biglang namatay ang kandila. Dumilat ang matanda. Sa isang abandonadong balon. Doon niyo makikita ang bata. Rodel, bilisan mo. Buhay pa siya. Wika ni Mang Gabo. At dahil hindi kumbinsido ang binata, nanatili itong nakaupo habang nakangiti. Sir, narinig niyo naman po siguro yung sinabi ni Mang Gabo. Pakiusap po. Tulungan niyo po kami. Pakiusap ni Mang Tiboy. Pinasigundahan pa ito ni Mang Gabo. Hindi ba maniniwala ka lang kung may ebidensya?
Ito na ang pagkakataon, Rodel. Puntahan mo ang lugar na sinasabi ko. Alam kong alam mo kung saan ito makikita. Papatunayan ko sa iyo ang kapangyarihan ng lihim na karunungan. Wika ni Manggabo. Opo, tiyo. Alam ko po yung lugar na sinasabi nyo. Dahil doon ako galing. Wala akong nakita na kahit ano doon. Kaya imposible ang sinasabi nyo. Tugon ni Rodel. Ngunit nagpumilit si Manggabo. At para patunayan ang sinabi, sumama si Rodel sa mga ito papunta sa sinasabing balon. Pagkarating sa lugar, kagad lumapit si Rodel sa abandonadong balon. Inilawan ito gamit ang dalang flashlight. Walang tubig ang balon at hindi gaanong kalaliman, kaya kagad nilang nakita ang pinakailalim nito. Ay nako, eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Tignan nyo, walang lama. Napahinto sa pagsasalita ang binata nang makarinig ito ng iyak mula sa isang paslit. Dali-dali itong humingi ng lubid kay Mang Tiboy. Nagkumahog naman ng matandang kuning ito sa kanilang tahanan. Pagbalik, kagad bumaba ng balon si Rodel. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may malaking lagusan doon. Unti-unting lumalakas ang iyak ng bata. Bumunot ng baril si Rodel dahil bukod sa iyak ng bata, may naririnig siyang angil na mula sa kung anong hayop. Marahang naglakad ang binata hanggang sa matunto nito ang isang hagdang gawa sa pinagtagpi-tagping mga bato. Inakyat ito ni Rodel. Tumambad sa kanya ang tila lumang gusali sa ilalim ng lupa. May mga nakasinding sulong nakasabit sa dingding, kaya alam nitong may tao sa loob. Laking gulat ng binata. May kung anong humila sa kanyang damit. Pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Ayoko po dito. Kakainin po nila ako eh. Wika ng bata habang umiiyak. Dali-dali namang kinalas ni Rodel ang taling kadena sa rehas. Kinuha ang bata. Akmang lalabas na ang mga ito nang bigla siyang dambahin ng kung anong nilalang. Hindi magawang makalaban ni Rodel dahil hawak-hawak ng nilalang ang dalawa niyang kamay. Hanggang sa nagawang sungkitin ng binata gamit ng kanyang paa ang sulo. Natumba ito sa katawan ng nilalang. Mabilis na kumalat ang apoy sa likod nito. Dahilan para mapahiyaw at mapatakbo ito sa malayo. Pinaputokan ng binata ang nilalang. Ngunit hindi siya sigurado kung tinamaan ito. Nang tuluyang makalayo, dali-daling kinuha ni Rodel ang bata at tumakbo papunta sa balon. Tiyo Gabo, pakihila ng tali. Nakuha ko na ang bata! Sigaw ni Rodel. Dali-dali namang hinila ng mga nasa taas ang lubid. Laking pasasalamat nila dahil ang batang iniligtas ni Rodel, ang mismong anak ni Mang Tiboy. O ano? Naniniwala ka na ngayon? Ay ikaw lang kasi. Wala kang tiwala sa akin eh. Wika ni Manggabo. Pero sabihin niyo po sa akin, tiyo. Paano niyo po nagawa yung bagay na yun? Paano niyo po nalaman na dito nakatago yung bata? Tanong ni Rodel. Meron akong kakayahan na makakita ng nakaraan, Rodel. Ito ang isa sa mga regalo ng Panginoon sa akin. At alam kong hindi pangkaraniwang tao ang nakalaban mo doon sa loob.
Mamaya mo na ikwento sa akin ang lahat. Sa ngayon, kailangan na muna nating umalis sa lugar na ito. Tugon ni Mang Gabo. Pagdating sa tahanan ni Mang Tiboy, hindi magkamayaw ang mga kaanak ng binata dahil nagawa itong mailigtas. Lubos din ang pasasalamat nila kay Mang Gabo dahil kung hindi sa ginawa nitong panguhula, hindi matatagpuan ni Rodel ang kinaroroonan ng paslit. Tungkol po dun sa nakalaban ko, Tiyo. Grabe. Napakadulas po ng balat niya. Tapos sobrang lakas eh. Kung hindi ko natumba yung solo sa kanya, malamang hindi na rin ako nakaligtas. Kahit anong gawin ko, hindi ako makawala eh. Pambihirang nilalang yun. Pagpapaliwanag ni Rodel. Madulas ang balat. Malakas na pangangatawan. Ano pa? Ano pang naaalala mo? Nakita mo ba ang itsura? Tanong ni Mang Gabo. Hindi po, Tiyo. Masyado po kasing madilim eh. Tapos natatakpan pa ng buhok niya yung mukha niya. Ano po ba yun? Sa buong buhay ko, ngayon pa lang ako nakakita ng ganung uri ng nilalang. Sigurado ko hindi tao yun eh. Tugon ng binata. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa sinagot ni Mang Gabo. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang nakalaban mo sa ilalim ng balod. Isa lang ang paraan para mapatunayan ang lahat. Kailangan nating balikan ang butas na nakita mo sa ilalim ng balon, Rodel. Wika ni Mang Gabo. Pumayag naman si Rodel. Ngunit hindi niya ito ipinarating sa hepe dahil alam ng binatang pagtatawanan siya sa oras na magsalita ito tungkol sa mga aswang. Dali-dali silang bumalik sa balon. Pinakiusapan ni Rodel ang mga nasa tahanan na walang pagsasabihan tungkol sa nangyari hanggat hindi nakakakuha ng ebidensya, hanggat hindi pa ito napapatunayan. Ayaw ng binatang mabalahura ang kanyang misyon. Bumaba ang dalawa sa balon. Muling tinunto ng butas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Gabo sa nakita. Kinumpirma ng matanda na aswang nga ang nakatira sa lugar na ito. Aswang nga ang nakalaban mo. Ang problema, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Masyadong maingat yung nilalang na yun ah. Pero may paraan para matuntun natin siya. Medyo matatagalan nga lang. Wika ng matanda. Kinuha nila ang ilan sa mga naiwang gamit ng aswang at naunang lumabas ng balon si Mang Gabo. Nagpaiwan si Rodel upang mag-imbestiga. Nakita nito ang ilan pang kalansay na mga batang nakabigti. Matapos mag-imbestiga, kagad nang lumabas sa balon ang binata. Dali-dali itong umuwi sa tahanan ni Mang Gabo. Nadatnan nitong nagsasagawa ng ritual. Nakaupo ito sa gitna ng tahanan, napapalibutan ng mga nakasinding kandila. Inantay ng binatang matapos ang matanda. Naupo ito sa sahig. Sa katagalan hindi namalayan ni Rodel na nakatulog na pala ito. Nagising lang ang binata nang tapikin siya sa balikat ni Mang Gabo. Pasensya na po, Tiyo Gabo. Mukhang nakaidlip yata ako ah. Ano pong nangyari? Tanong ni Rodel. Inabutan nito ni Mang Gabo ng isang tasa ng kape. Natuntun ko na ang kinaroroonan ng aswang. Pero hindi ka pwedeng basta-basta sumugod ng nag-iisa. Delikado.
Dahil siguradong maraming kasama ang demonyong yon. Isipin mo na lang, isa pa lang ang nakalaban mo, nahirapan ka na. Paano pa kung bungang ka na? Wika ni Mang Gabo. Di tiyo, nagkataon lang po yun. Madilim kasi dito tapos masikip pa. May baril naman ako eh. Siguro, tatabla naman po sila ng bala, di ba? Tanong ni Rodel. Ay naka, itong batang to. Wala ka nga talagang alam tungkol sa mga aswang. Hindi tinatabla ng bala ang mga aswang, Rodel. Maliban na lang kung gawa sa tanso ang balinis ng bala mo. Tugon ni Mang Gabo. Naisip ng binatang puro tingga ang balinis ng kanyang dalang baril. Hindi nito alam kung may pondo silang tansong bala sa presinto. Titignan ko po sa presinto kung may mga pondo kaming tansong bala, tiyo. Tama ka. Mukhang magiging mahirap nga to ah. Tugon ni Rodel. Dali-dali itong nagtungo sa presinto. Laking gulat ng hepe dahil ang bungad na tanong sa kanya ng binata ay tungkol sa bala. Bakit Sarento? Anong paggagamitan mo sa mga tansong bala? Tanong ng hepe. Basta hepe, kailangan ko lang po. Kahit isang magasin lang. Sa susunod ko na po ipapaliwanag sa'yo kapag natapos ko na po yung gagawin ko. Tugon ni Rodel. Matapos ang gagawin? Eh bakit ba? Ano ba kasing pinaplano mo? Tugon ng hepe. Pakiusap Pepe. Ito na nga lang may tutulong ng departamento sa kaso ko. Tapos papaulanan mo pa ako ng tanong. Makisama naman kayo kahit minsan. Biglang tumahimik ang magulong presinto nang marinig ang boses ni Rodel. Natigilan ang hepe. Wala na itong nagawa kundi ituro ang kinaroroonan ng mga bala. Dali-daling pumasok si Rodel. Laking tuwa nito nang makita ang isang kahon ng mga tansong bala. Dali-dali itong binitbit pa uwi. Pilit pa siyang hinahabol ng hepe. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. Pagkarating sa tahanan, inutusan niya si Mang Gabo na ibuhos ang mga ito sa langis na nasa kawali. Nung una ay hindi pa sumunod si Rodel dahil alam nito na maaaring pumutok ang mga bala. Lalo pa, alam nitong mainit ang langis. Magtiwala ka lang sa akin. Walang mangyayaring masama, Rodel. Wika ni Mang Gabo. Sabay hablot ng kahon ng mga bala mula kay Rodel. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil pagkabuhos ng matanda ng bala, biglang kumulo ang langis. Ilang sandali ang lumipas ay tumigil din ito. Isa-isa itong dinampot ni Mang Gabo. Sinabihan si Rodel na ikarga ito sa kanyang baril. Ano po ang pinagkaiba ng pangkaraniwang bala sa mga tanso, Tiyo Gabo? Tanong ni Rodel. Kung tingga ang gagamitin mo, mabilis itong malulusaw sa init. Hindi kakapit ang langis na pangontra. Ganon lang kasimple, Rodel. Tugon ni Mang Gabo. Sabay abot ng isang bote kay Rodel. Naglalaman ito ng langis at ilang sangkap na hindi pamilyar sa binata. Yan na naman po to, Tiyo. Pangaplas kapag nabalian ako. Muling tanong ni Rodel. Oo, pwede mong gamitin yan.
Pero ang totoong gamit ng langis na yan ay para malaman mo kung may malapit na aswang sa'yo. Tugon ni Manggabo. Sinabihan din ito ang binatang huwag ilalayo sa katawan ng bote dahil maaaring ito ang makaligtas sa buhay niya sa oras na makainkwentro ang mga aswang. Matapos ang paghahanda ay kagad na ding umalis ang binata. Balak nitong sugurin ang kinaroroonan ng mga aswang. Hindi makapaniwala si Rodel na magkakaroon siya ng hindi pangkaraniwang karanasan. Minsan na siyang nakipaglaban sa mga rebelde, mga terorista, ngunit hindi sa mga aswang. Ilang sandali pa ay narating na ng binata ang munting baryo. Nasa gawing dulo na ito ng kanilang bayan. Wala nang gaanong nagpupunta doon dahil puro taniman ng tubo ang paligid. Mangilan-ngilan din ang bahay at halos wala pang tao. Puro matatanda ang nakikita ni Rodel sa lugar. Nang masipat siya ng mga itong paparating, biglang nagsipagpasok sa kanilang mga tahanan at nagsarado ng mga pintuan. Maliban na lang sa nag-iisang tindahan na pagmamay-ari ng isang matandang lalaki, nilapitan ito ng binata upang magtanong. Manong, magandang hapon po sa inyo. Pulis po ako. May hinahanap akong mga tao eh. May napansin po ba kayong pumasok dito na hindi nyo kilala? Tanong ni Rodel. Maliban sa'yo, wala na akong napansin pang dayo. Sino bang hinahanap mo? Tugon ng matanda. May kaugnayan pong pagpunta ko dito sa mga nawawalang bata. Nagbabakasakali po kung napadpad sila dito at merong makapagturo sa akin na dito sila dumaan. Muling wika ni Rodel. Alam mo, iho, iba ang buhay dito sa umaga. Iba din ang buhay kapag gabi. Mas makakabuti kung mananatili ka at ikaw mismo ang makasaksi sa mga sinasabi ko. Sige na, kailangan ko nang magsara. Sasapit na ang 6:00. Tugon ng matanda. Kagad na ding bumalik ng sasakyan si Rodel. Akmang magmamaneho na sana ito palayo. Nang mapansin ito, ang isang lalaking nakatayo sa likod ng kahoy. Muling bumaba ng sasakyan ang binata at nilapitan ito. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit. Bigla namang kumaripas ng takbo ang lalaki. Dali-dali itong hinabol ng binata, ngunit bigla itong pumasok sa tubuhan. Wala nang nagawa si Rodel kung hindi ang hayaan ito. Muling nagbalik ang binata sa kotse. Laking gulat ni Rodel. Nagliliyab na ito. Ay nako! Kapag binamalas ka nga naman, oo. Sino bang may gawa nito? Wika ni Rodel. Naglabasan ang mga tao. Kaso nga lang ni isa sa mga ito ay walang tumulong. Mabuti na lang ay may malapit na sapa, kaya nagawa ng binatang maapula ang apoy. Laking pasasalamat nito. Umaandar pa ang makina. Ang likod na bahagi lang ng sasakyan ang nasunog. Pinalamig niya ito sandali bago muling paandarin. Habang naghahandang umalis, lumapit sa kanya ang matandang may-ari ng tindahan. Umalis ka na dahil ayaw nilang nandito ka. Kung hindi ka pa aalis, mapapahamak ang lahat ng naninirahan dito. Wika ng matanda. Napatingin si Rodel sa mga tao.
Kitang-kita nito ang takot sa kanila. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Tugon ni Rodel. Hindi namin kailangan ng tulong. Umalis ka na. Ayaw naming mapahamak. Muling wika ng matanda. Kagad nitong pinaandar ang sasakyan. Ngunit sa halip na umalis sa lugar, itinago ito ng binata sa malayo. Naglakad pabalik sa baryo. Nagtago ito sa mga talahib at inantay ang pag-akyat ng dilim. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumubog ang araw. Biglang nag-iba ang pakiramdam ng binata. Maging ang kapaligiran ay tila unti-unting nagbabago. Maya-maya nakita ni Rodel ang ilang kalalakihang naglalakad sa daan. May dalang sako ang mga ito. Tinatahak ang daan papunta sa bayan. Mabilis itong sinundan ng binata. Nakumpirma ang hinala nito. Pagdating sa bayan ng mga kalalakihan, naghiwalay-hiwalay ang mga ito na tila naghahanap ng kung ano sa daan. Sinundan ni Rodel ang isa sa mga ito. Nagulat ang binata dahil umakyat sa bakod ang lalaki. Kagad naman siyang sumunod. Nakita itong umaakyat papasok ng tahanan. Umikot si Rodel sa likod upang tignan kung may maaaring lusutan. Ngunit napapaligiran ng mataas na konkretong pader ang paligid. Kaya alam niyang walang ibang daan palabas. Pinili nitong antayin ng lalaking lumabas ng bahay. Hindi nga nagtagal. Muli niya itong nakita. Sa pagkakataong iyon, nasipat niyang may laman na ang sakong dala nito. Dali-dali siyang lumabas sa pinagtataguan. Laking gulat ng binata. Unti-unting kumukulo ang bote ng langis na nakasabit sa kanyang leeg. Laking gulat din ng lalaki dahil biglang lumitaw ang binata sa kanyang harapan. Ibaba mo yung dala mo at itaas mo ang mga kamay mo. Wika ng binata habang nakatutok ang baril nito sa lalaki. Anong magagawa ng baril mo sa akin? Pasensya na ha, pero hindi ako tatablan yan. At isa pa, hindi ka pwedeng magpaputok dito. Magigising ang lahat ng mga tao. Tugon ng lalaki. Nagulat ito nang bigla siyang paputokan ng binata sa paa. Huwag mo kong susubukan. Baka nakakalimutan mong pulis ako. At may dahilan akong pumasok sa lugar na ito. Wika ng binata at napasigaw ang lalaki. Hindi nito akalaing tatablan siya ng bala. Walang yaka. Anong ginawa mo? Bakit ako tinablan ng bala? Tanong ng lalaki. Hindi ko na kailangan sabihin sa iyo ang sikreto ko. Ibaba mo yung dala mo ngayon din. Muling wika ni Rodel. Marahang ibinaba ng lalaki ang dalang sako. Nang mailapag na ito, sinubukan niyang tumakbo. Muli siyang binaril ni Rodel, dahilan para tuluyan itong madapa. Hindi magtatagal. Malalaman ng mga kasama ko nangyari sa akin. At paniguradong malilintikan ka. Wika nito. Dali-daling ipinosas ni Rodel ang kamay ng lalaki. Binuksan ang sako. Laking gulat nito dahil isang sanggol ang laman.
Sabihin mo sa akin, anong gagawin niyo sa mga bata? Tanong ni Rodel. Wala kang makukuhang sagot sa akin. Kaya kung ako sa'yo, patayin mo na lang ako. Sa sobrang inis ng binata, binaril niya ito sa ulo, dahilan ng agarang pagkamatay ng lalaki. Dali-daling kumatok sa tahanan ng binata. Kagad namang nagising ang may-ari ng bahay. Inabot ni Rodel ang sanggol at nagpakilala bilang pulis. Pinaliwanag din ito ang nangyari. Laking pasasalamat ng mag-asawa dahil nagawang pigilan ng binata ang tangkang pagdukot sa kanilang anak. Matapos ay itinawag ni Rodel sa presinto ang nangyari at sinabing nanlaban ng lalaki, kaya niya ito binaril. Bago pa man dumating ang mga kasamahan, kagad siyang umalis ng lugar. Sunod nitong hinanap ang ilan pa sa mga kasama ng lalaki. Ngunit nabigo na siyang masundan pa ang mga ito. Nagpasya si Rodel na pansamantalang itigil ang paghahanap nang bigla niyang masalubong ang dalawa pa sa mga kalalakian. Dali-daling hinabol ng binata ang mga ito, ngunit napakabilis tumakbo. Kaya naman nagawa siyang takasan ng kalalakian. Hinanap ni Rodel sa paligid ang ilan pa, kaso nga lang wala na siyang nakita. Papasikat na din ang araw, kaya naman bumalik na siya sa baryo. Sa pagkakataong iyon, sinigurado niyang walang makakakita sa kanya. Naupo ang binata sa tabi ng daan habang pasimpleng pinagmamasdan ng paligid. Ngunit wala din siyang napala. Bigo man itong mahuli ang karamihan sa mga lalaki. Masaya na ito dahil nagawa niyang mapatay ang isa sa kanila. Dali-dali siyang nagpunta sa presinto para tignan ang lalaking nabaril. Pagkarating doon, napag-alaman niyang dinala na ito sa morgue. Ngunit may ilang kagamitang naiwan ang lalaki. Laking pagtataka ng mga pulis dahil wala itong pagkakakilanlan. Rodel, may ideya ka ba kung sinong taong yan? Wala man lang kaming nakuhang papeles sa kanya eh. Rebelde siguro yan. Wika ng hepe. Kung alam mo lang na aswang ang isang yan, hindi ka na magtatanong ng ganito eh. Bulong ng binata. Ano ka mo? May sinasabi ka ba, Rodel? Tanong ng hepe. Wala naman ho. Ang sabi ko, uwi po muna ako para makapagpalit ng damit. Tugon ni Rodel. O sige. At baka kailangan mo na ding matulog muna. Tignan mo yung mga mata mo. Oh. Hindi maganda sa trabaho natin ang walang tulog. Huling wika ng hepe. Hindi na nagsalita pa ang binata tungkol sa nangyari dahil alam niyang wala namang maniniwala sa kanya. Pagkarating sa bahay ng Chewin, inusisa ng binata ang mga naiwang gamit ng lalaki. Nakita ang mga bagay na noon pa lang niya nasilayan. Tiyo, ano po yung mga batong to? At saka, para saan ang botelya ng lana? Ang mga batong yan, uri ng mutsyang ginagamit ng mga aswang at ang lanang yan, ipinapahid nila sa katawan sa tuwing magbabagong anyo. Matibay na ebidensya ang hawak mo para mapatunayang aswang ang napatay mo, Rodel. Tugon ni Manggado. Ngunit para sa binata, kulang pa din ito. Dahil alam niyang walang maniniwala sa kanyang mga kasamahan pagdating sa usaping aswang.
Yon ang akala nito. Pagsapit ng hapon, nang makapagpahinga na ay bumalik na sa presinto si Rodel para tignan ang katawan ng lalaki. Saktong naroon ang isa sa mga kasamang pulis. Sinisiyasat ang bangkay. O kumusta naman? Anong natuklasan mo? Tanong ni Rodel. Sarento, ikaw pala. Wala pa naman kung ano pero malakas ang kutob ko na hindi pangkaraniwang tao ang isang to. Nakita ko yung mga balang bumaon sa binti niya. Puro tanso. Tugon ng kasama ni Rodel na itago na lang natin sa pangalang Alex. Yan kasi ang sinabi sa akin ng chewin ko. Mas epektibo sa kanila ang tanso. Hindi sila tinatabla ng pangkaraniwang bala. Muling wika ni Rodel. Natigilan naman sa ginagawa si Alex at napatingin sa binata. Parang sinasabi mong naniniwala ka sa mga aswang Sarento ah. Wika ni Alex. Tss. Kung alam mo lang, hindi lang basta naniniwala. Nakalaban ko pa ang isa sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa narinig. Sinasabi ko na nga ba totoo sila eh. Akala ko, ako lang yung naniniwala sa mga aswang. Hindi ako masyadong nagsasalita dito kasi siguradong pagtatawanan ako eh. Buti na lang Sarento ikaw yung nakausap ko no? Napangiti si Alex at lumapit kay Rodel. Napailing na lang ang binata dahil alam nito ang susunod na sasabihin ng kasama. Sarento, gusto ko pong makilala yung chewin mo. Alam ko marami akong malalaman mula sa kanya. Isa din po ako sa mga naniniwala sa mga elemento, nilalang at kung aswang ang mga kalaban. Kung aswang man yung hinahabol mo, matutulungan kita. Hindi ako atras dyan. Wika ni Alex. Ay naku, sinasabi ko na nga ba eh. O sige, pumapayag ako. Pero, takpan mo na yung bangkay na yan. Ipapasunog ko. Walang kukuha niyan dito eh. Tugon ni Rodel. Ngunit inawat siya ni Alex. Sandali lang Sarento ah. Pwede nating gamiting pain yan sa ibang aswang eh. Yung bangkay na to. May ugali ang mga yun eh. Babalik ka na mga kasama nila para buhayin uli. Ang tawag sa kanila, amalanhig. Wika ni Alex. Kaunting kaalaman, ang amalanhig o amaranhig ay isang uri ng aswang. Kadalasan sa mga ito ay namatay na hindi napapasa ang kanilang kakayahan. Meron namang binubuhay ng mga kapwa aswang upang manalakay at pagtakpan ng bakas ng mga buhay na aswang. Balik tayo sa kwento. Ngayon, ano naman ang gagawin natin sa bangkay? Dadalhin ba natin sa kanila? Hoy Alex ha, ayokong magkarga ng patay sa sasakyan ko. Wika ni Rodel. Hindi Sarento. Hayaan natin sila yung pumunta dito para sa bangkay. Pero bago yan, puntahan muna natin ang chewin mo. May mga bagay akong kailangan malaman sa kanya eh. Para sa plano natin. Tugon ni Alex. Kagad silang lumakad. Pagkarating sa tahanan ng binata, sinalubong ang mga ito ni Manggado. Tabang-tabang dating mo, Rodel. May mga nagpunta dito eh. Ayon sa kanila, may mga nakita silang kalalakihang naglalakad kagabi. Ang sabi papunta dito sa atin. Wika ni Manggado. Nasaan po sila ngayon, Tio? Yung mga nagsabi sa'yo. Tanong ni Rodel.
Nasa loob ng bahay inaantay ka. Teka, sino naman yung kasama mo? Akala ko ba wala sa mga kasama mo ang gustong tumulong? Tanong ni Mang Gado. Yun nga din po ang akala ko. Si Alex po pala. Alex, ang chewing kong manggagamot. Wika ng binata. Sabay pasok sa tahanan. Pagkarating nito sa loob, nakita ang dalawang lalaki. Napatayo ang mga ito nang pumasok ang binata. Sarento, nakatira po kami sa baryong pinuntahan mo nung nakaraan. Inaparito kami para makipagtulungan sa'yo eh. Marami sa mga anak namin ang nawawala. Ayaw na naming madagdagan pa ang bilang nila. Bungad ng isa sa mga kalalakian. Natatandaan ni Rodel ang itsura ng mga ito. Kaya naman nagpa siya ang binatang pakinggan ang kanilang sinasabi. Sige, kung ganon, sabihin niyo sa akin ang lahat ng nalalaman niyo. Wika ni Rodel. Kagad nagkwento ang dalawang kalalakian. Kinumpirma ng mga ito na ang mga kalalakihang nakita ni Rodel, mga aswang. Iilan sila sa mga taong pinilit na maglingkod kapalit ng buhay ng kanilang mga anak. Ginagamit ng mga aswang ang mga tao sa baryo bilang pananggalang at mata sa mga nangyayari sa paligid. Dahil palagi silang nakatago sa dilim, ang mga taong ito ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Kung natatandaan niyo po, may inabol kayo sa gilid ng daan. Ako po yon, Sarento. Hihingi na sana ako ng tulong sa inyo nung araw na yon. Kaso lang, may ilan pa akong kasamang nagtatago sa paligid. Natatakot ako lumapit eh. Dahil baka magsumbong sila sa mga aswang at patayin ang mga anak ko. Wika ng isa pang lalaki. Alam ko naman at matalinong hakbang ang ginawa mo. Ngayon, paano kayo nakalusot? Nakasisiguro ba kayong walang nakasunod sa inyo papunta dito? Muling tanong ni Rodel. Ayon sa dalawang kalalakian, napagkasunduan ng lahat ng taga-baryong makipagtulungan sa kanya. Pinanghawakan ng mga ito ang pangakong tutulungan silang mabawi ang kanilang mga anak. Ilan ang kabuang bilang nila? At saan ang eksaktong pinagtataguan? Tanong ni Alex. Napatingin ang dalawang lalaki sa kanya. Nag-aalinlangan sumagot. Dahil hindi sigurado ang mga ito kung kaaway ba o kakampi si Alex. Pasensya na pero hindi ako nagtitiwala sa isang yan, Sarento. May mga galamay din sila sa military at pulisya. Kaya hindi ko maaaring sabihin ang lahat ng nalalaman ko sa mga taong hindi ko lubusang kilala. Wika ng isa sa mga lalaki. Wala kayong dapat alalahanin. Kilala ko ang taong yan. Kasamaan ko siya sa pulisya. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya ayos lang na sagutin ang mga tanong. Tugon ni Rodel. Ginawa nilang kanlungan ng makakapal na kawayan sa gawing dulo ng baryo. Wala na kasing pumupunta doon eh. Napakasukal ng daan. Punong-puno ng tinik. May mga makamandag din na ahas na naninirahan doon eh. At kung bilang naman ang pag-uusapan, hindi sila ganun karami. Kaso mga aswang sila eh. Kaya paniguradong malalakas yung mga yon. Tumango ang binata. Nagpa siyang siyasatin ang impormasyong ibinigay ng lalaki. Inutusan niya ang mga ito na bumalik sa baryo. Pinadalhan ng pera upang mamili ng mga pangangailangan. Bilang dahilan, kung sakaling may magtanong sa kanila kung saan nagpunta.
Kung lulusob kayo sa kuta ng mga aswang, Rodel, kailangan niyong maging tahimik. Hindi uubra ang baril sa lugar na yon dahil mabubulahaw ang mga aswang kung sakaling magkaputukan. Wika ni Manggado. Tama po kayo, Manggado. Hindi uubra ang baril sa ganitong operasyon. Kaya kailangan natin ng mas tahimik na sandata. Sarento, marunong ka bang gumamit ng pana? Tanong ni Alex. Tumango naman ang binata. Sa katunayan, mas sanay itong mangaso gamit ang pana kaysa baril. Simula bata pa ako, pana na ang ginagamit ko sa pangaso. At kahit papano, may mga naiwan pa din akong kalaman sa utak. Tugon ni Rodel. Kung ganon, kakailanganin natin ng mga palasong gawa sa tanso. At mukhang magagamit natin ang mga balang kinuha mo sa presinto. Wika ni Alex. Eksperto sa paggawa ng armas ang binatang ito. Kaya walang kahirap-hirap sa kanya ang gumawa ng palaso gamit ang mga tansong balinis. Isa-isang tinanggal ni Rodel ang mga ito mula sa basyo. Inilagay sa isang sisidlan. Tinignan. Matapos binuhos naman ni Rodel ang tinunaw na tanso sa mga hulmahan. Hinasa ang mga ito hanggang sa makuha ang tamang balanse at itinali sa mga kawayan na siya namang magsisilbing palaso. Ang mga pana ay ginawa ni Manggado mula sa puno ng mulave. Matibay ngunit may kakayahang bumanat at bumalik sa dating anyo ng hindi nasisira. Maliban sa mga tansong palaso, gumawa din si Alex ng mga pampasabog mula naman sa mga pulburang nakuha sa bala. Nilagyan niya ito ng tipak na mga tanso mula naman sa ginawang palaso. Pambihira. Parang pelikula. Sigurado ka bang gagana yung mga ginawa mo, Alex? Tanong ni Rodel. Oo naman, Sarento. Ako pa ba? Laro nga lang to para sa akin eh. Tugon ni Alex. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, itatali kita sa puno at ipapain sa mga aswang. Muling wika ng binata. Bigla namang naalala ni Alex ang bangkay ng aswang na nasa morgue. Yung tungkol pala sa pain natin, Sarge. Mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit pumunta ng bayan ng mga aswang ah. Wika ni Rodel. Ngunit siniguro ni Alex na hindi ito makukuha kung walang sapat na pagkakakilanlan. Kaya naman nagmungkahi ito kay Alex. Dalin mo ang sasakyan papunta sa presinto. Ibigay mo itong papeles kay Epe. Papayagan kanyang ilabas ang bangkay. Bilisan mo na, Alex. Dahil lalakad tayo ngayong gabi. Tugon ni Rodel. Dali-dali namang umalis si Alex. Ilang sandali lang ay dumating na ito. Nagawa na ding ihanda ng mga binata ang kanilang mga gamit. Ayos na ako. Ikaw ba, Sarento? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Alam mong, kanina pa kating-kati yung pa akong umalis eh. Bilisan mo na. Tulungan mo akong ikarga mga gamit. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kagad na silang bumiyahe. Tumuloy ang mga ito sa gawing dulo ng bayan. Inabisuhan ang mga tao sa kanilang gagawin. Nakiisa ang mga ito at hindi nagpalata. Kaya naging madali para sa dalawa ang pagsasagawa ng kanilang patibong. Muling kinausap ni Rodel ang dalawang kalalakihang nagpunta sa kanila upang sabihin sa mga aswang
na nasa baryo ang bangkay ng kanilang kasama. Ipahid mo ang langis na ito sa katawan mo, Alex, para hindi tayo maamoy ng mga aswang. Wika ni Rodel. Habang inaabot ang botelya sa kasama, ito yung langis na nakuha niya sa napatay na aswang. Pagkagat ng dilim, nagsimula nang magsipag-alisan ang mga tao sa baryo, alinsunod sa planong sinabi ni Rodel. Inilagay ng dalawa ang bangkay sa isang bahay. Hinayaan ito doon. Hanggang sa ilang minuto ang nakalipas, nagdatingan ang mga kasama nito. Sa pagkakataong iyon, nakapagpalit na ng balat ang mga nilalang. Kitang-kita ang pagkintab ng mga balat nito nang dahil sa langis. Madulas ang katawan ng mga yan, Alex. Kaya hanggat maaari, huwag kang lalapit sa kanila at makikipaglaban ng harapan. Dahil paniguradong wala kang panalo sa mga yan. Wika ni Rodel. Kaya nga gumawa tayo ng mga pana, Sarge. Hindi rin ako lalapit sa mga yan. Ayoko maging hapunan ng mga aswang, no? Tugon ni Alex. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kubong kinaroroonan ng bangkay ang mga aswang. Pumasok ang ilan sa mga ito, habang ang karamihan ay naiwan sa labas at nagmamatsyag. Lingid sa kaalaman ng mga aswang, napuno ng pampasabog ang bangkay ng kanilang kasamahan. Nang mailabas na ito mula sa kubo, bigla namang pinana ni Rodel gamit ang palasong nagliliyab. Dahilan para tuluyang masindihan ang mitya ng pasabog. Sumambulat ang napakaraming tipak ng tanso sa buong paligid. Tinamaan ang lahat ng naroon at hindi na nagawa pang makatakbo. Dali-daling pinagpapana ng dalawa ang mga aswang na naging dahilan ng agarang kamatayan, ngunit may ilang pa rin nakatakas. Hayaan mo na sila. Hindi na natin mahahabol ang mga yon. Ang mahalaga, marami sa kanila ang nalagas. May susunod pa. At siguradong babalik ang mga yon para bumawi. Wika ni Rodel. Matapos masigurong patay na ang mga aswang, dali-dali nilang pinuntahan ang kuta ng mga ito sa gitna ng kawayanan. Dito nila naabutan ang ilang sugatang aswang. Napilit tinatanggal ang mga bumaong tanso sa katawan. Hindi na hinayaan pa ni Rodel na makatakas ang mga ito. Pinagpapana nila ang mga aswang at siniguradong lahat ay patay bago tuluyang sunugin. Natuntun din ni Alex ang pinagkulungan nila ng mga bata at nagawang iligtas ang mga ito. Matapos ang kaganapan, itinawag ng binata ang nangyari. Pinalabas na lang na sindikato ang dumali sa mga bata. Kinukuha nila ang mga bata. Pinapapatay para kunin ang laman loob. May pinagbibili naman sa mga nangangailangan. Sinuporta naman ito ng mga ebidensyang nakuha sa lugar. Bagaman ito ang kumalat na balita, kahit kailan, hindi malilimutan ni Alex at Rodel ang kanilang karanasan. Maging ang mga tao doon sa baryo, wala ring magsasabi ng tunay na kaganapan. Habang buhay nilang babaunin, na minsan silang sinakop ng mga aswang at merong dumating na tagapagligtas upang tapusin ang bangungot sa mga aswang. Mabilis na announcement lang mga kabayan, starting next week, magpapaship na kami ng lahat ng merchandise natin, spiritual bracelet, at syempre yung gabay medalyon at habak de bala. Nilagay ko na sa Shopee yung habak, pati na din yung gabay, pwede kayo mag-checkout doon. Limited lang to mga kabayan, kaya paunahan na lang.
Maraming salamat. Kwentong Bayan.